Hello everyone at mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay nasa magandang kalusugan at kalagayan lahat ng mga true friends together. Kasama yung kanya-kanya nating pamilya. Anyway, sa lahat ng mga hindi pa po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si Mami Shane ng TFT Elite Department at ako ay nandito ngayon dahil gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nagiging journey ko dito sa TFT family bago ako nakarating at napunta dito sa posisyon na meron ako ngayon. But before tayo magsimula, pasensyahan nyo na kung merong mga words na nabubulol ako mamaya kasi di ako sanay magkikwento ng matagal. So, yun. Way back on 2021, March 5, ako po ay nakapasok dito sa TFT family. Ayun, ako ay napunta doon sa TFT1 department sa branch ng animals sa Team Wolf. Ako ay nagiging isang muse doon na di hamak isang iyakin lamang. Hindi ako nakikipag-usap sa iba, hindi ako nakikipaghalubilo. Tama na sa akin na nandun lang ako sa team namin kasi sobrang dami din namin dati na sa mga 80 plus kami member na active talaga. So, sobrang saya namin. Meron kaming 3 live na naka-full slot yan dati. So, yun. Ako ay nagiging masaya naman na isang muse na kapag wala yung mga founder namin is ako yung humalili sa kanila. Lahat-lahat ako yung gagawa kapag wala sila. Kapag sila ay busy or even tulog sila dahil nasa US yung founder namin dati, magkaiba yung oras niya. Kapag nagpapamiting si Daddy James, kami yung pumupunta doon at nagre-report sa mga founder namin. So after nun, after 1 month na nandun ako sa Team Wolf, pinakuha kami ng isang, binuksan yung TFT2 department at pinakuha kami ng Team Wolf na isang branch na pwede namin magiging alliance. And kinuha ng founder namin, yung branch ng birds. So, isa ako sa nagiging mami ng Team Dove ng TFT2 department. Ako yung kauna-unahang bumuo ng TFT2 Dove dahil siya yung nagiging task ko sa TFT2 at hindi ako pwede bumalik sa Team Wolf hanggat hindi ko nabuo ang TFT2. So, araw-araw ko yun pinag-igihan, nagpupursige ako na makahanap ako ng mga member. So, nakabuo ako ng 18 members sa TFT2 Dove dati at mga active talaga yon. Meron ako mga singer dyan, na meron ako mga dancer dyan sa TFT2 department. At yun ay pinahahawakan ko at kahit nandun na ako, nakabalik na ako sa Team Wolf, is nandun pa rin ako sa GC nila, ginaguide ko pa rin sila. So, yun. Hanggang sa dumating ang November, after 6 months na nakapasok ako sa TFT family, sa kasamaang palad is nagkaroon kami ng problema. Yung founder ko, especially yung founder ko, is nagkaroon siya ng problema sa TFT Crown Department. Sa mga crown ni Daddy James. So, yun, napasama ako sa mga umaalis. And, napunta kami sa iba't ibang grupo. Nakapasok kami sa iba't ibang grupo. Sinubukan din naming magtayo ng sariling grupo. Ngunit hindi siya nagiging successful. Hindi siya nagiging masaya kasi siguro hindi rin siya matibay yung pundasyon na ginawa namin. So, minabuti ko na magpaalam muna sa Bigo at ako ay nag-focus muna sa trabaho ko. And, ako ay nag-uninstall ng Bigo ko. And then, fast forward, nang dumating ang 2022, April, hindi ko alam, parang mayroong humatak sa akin or mayroong bumubulong sa akin na i-download ko ulit yung Bigo. So, nag-download ako ulit ng Bigo and sinubukan ko ulit pumasok sa Bigo. Nakita ko yung mga kaibigan ko, nandun sila sa isang farm. So, ako ay nakapasok doon. Ngunit after 1 week, nakikita ko din yung best friend ko na si Mami Yang na dating founder namin sa Wolf is nandito siya ulit sa TFT family. Nandun siya sa Elite. And sabi niya, bumalik ka dito, mahal. Ipasok kita sa Elite. Sabi ko, gusto ko lang is magiging muse ulit. Ilagay mo ko sa isang teams. Ngunit ayaw niya dahil kung nasaan siya is dapat nandun daw ako. So yun, pinasok niya ako sa TFT Elite. Yan, nakapasok ako doon is April 28, 2022. Simula nung nakabalik ako ulit dito sa TFT family. So, ngayon is mag 2 years na ako. Ngayong next month, sa April 28, simula nung bumalik ako dito sa TFT family. Actually, hindi madali yung pinagdadaanan ko. nung bumalik ako dito sa TFT family, sobrang negative comments, maraming negative comments yung mga naririnig ko, maraming nagagalit sa akin kasi ganito ganyan, bida-bida. Ako yung
Kasi ako yung tinuturuan ni Daddy James na dapat gawin mo yung ganito, gawin mo yung ganyan. And una is nilagay niya ako doon sa TFT8. So, isa talaga ako sa mga nakasama na bumuo dyan sa TFT8 department. That time is hindi rin ako masyadong active. Parang wala din akong pakialam. Ngunit nung kinuha ni Daddy James, si Mami Yang nakasama ko guardian doon sa TFT8 is ako yung nagiging hands-on dyan sa department na yan. So, marami kaming pinagdadaanan na ups and downs. Marami kaming mga pagpapalit-palit ng mga crowns. Palagi kaming nagpapalit ng mga head founder. Hanggang sa natatag namin si Daddy DJ Ken. Yan yung head founder namin ngayon. So, that time na nagiging napagdaanan ko yung mga ups and downs sa department na hawak ko. So, naisip ko na bakit hindi ko subukan na tumulong sa iba't ibang department. So, napasok ang department 1, tumulong ako sa department 2, and then isa din ako sa bumuo ng TFT6 department. Isa kami sa mga elite na bumababa dyan talaga sa TFT6 para buuhin yan ulit dati. And TFT7, and din ngayon nandito ako sa TFT3 department na wini-welcome ako sa lahat ng mga tao dito sa TFT family. So, naramdaman ko na pinagkakatiwalaan ako ng lahat, na pinagkakatiwalaan ako ng ibang tao. So, yun, ginagawa ko yun na tumulong sa ibang department. Pero basta para at least kapag dumating yung time na sinubok ulit ng pagkakataon yung department na hawak ko, at least mayroon akong ibang department na natutulungan na handang tumulong din sa amin kung sakali kami ay nangangailangan ng tulong. So yun, ginagawa kong lahat. Marami akong pinagdadaanan, marami akong mga ups and downs dito sa TFT family na pinagdadaanan sa buhay ko bago ako napunta dito, bago ako nagiging isang head secretary. Ngayon ako ay isang head secretary ng buong TFT family. Bago ko nakamit yan, sobrang dami kong pinag-aralan, sobrang dami kong pinagdadaanan, sobrang daming mga tao na nagda-doubt sa akin kung kaya ko bang gawin yung ganito, kaya ko bang ganyan. Pero at least yung mga tao na naniniwala at patuloy nagtitiwala sa akin katulad ninyo is nandyan palagi sa likod ko. Kaya gustong-gusto kong magpapasalamat sa lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa akin at nagmamahal sa akin at nagwi-welcome sa akin sa lahat ng mga department, especially sa TFT3 department kung saan nandito ako ngayon. Thank you so much sa inyong lahat, guys, dahil isa kayo sa mga nagtitiwala at patuloy nagtitiwala sa akin, sa nagmamahal sa akin, and especially sa pagbigay nyo sa akin ng ganitong time na ganitong mga bagay na maikwento ko kung ano yung mga napagdaanan ko dito. So, first time ko ginawa to, and thank you so much sa inyong lahat dahil binigyan nyo ako ng pagkakataon na makapasok dito sa department nyo at